Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ah! 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 Ngayon na ang araw ng pagbitay sa isang taksil! Bitayin ang taksil! Bitayin ang taksil! Bitayin ang taksil! Balang araw, lalaya rin ang Pilipinas. Ang anak mo sa school. Ayan, mama. Nagpik ko kami sa school. Sample mo nga, sample. Sushi. Tapusin ang pagkain. Okay, mama. Oh, Gabi. Andiyan ka na pala. Oh, kumusta naman ang trabaho? Oh, ate, walang kakasamod. Ano ba nangyari? Ate, kuya naman mo. Pakikuha mo naman ang kailangan ko sa kwarto. Mag-usap na tayo. Sa work mo. Ano ba naman ang trabaho? May napag na namang bago. Bakit hindi na lang ako tagal na lang sa kumpanya eh? Bakit ba? Dahil ba babae ako? Alam mo ba, itinala ko kahit di man makapalyanta, pero pinatunayan niya na kahit babae siya, ang kahit anong mangninanais mo, kahit anong pagsubok man niya ng dumating, ipinaglaban at pinatunayan niya na ang babae ay hindi lamang babae, kundi ito ay may karapatan at may panindigan. Kaya, kung sa tingin mo, susuko ka na dahil sa problema mo ngayon, naku anak, isipin mo na lang ang mga taong kayang ibis ang buhay makamit lang sa tagumpay.
Gabriela, gising. Tutulog ko na naman. Oh, Gabriela, ano ba ang nangyari? Bakit ang bilis ng takbo mo? Hala, tara, laro na tayo. Sisimulan na natin ang pag-iisang dibdib nila Don Tomas at Gabriela. Don Tomas, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Gabriela? Na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man Dahil o sa kalusugan, pagmamahal ko at kay mamahalin Ama, mo siya sa susundin habang ko ang kanyang gaya kahilingan ng sagrado na makipag-isang dibdib sa lalaking kanyang pinili. Ngunit kahit ganun pa man, patuloy akong magiging matatag at sa tamang panahon, matutupad ko rin ang kagustuhan kong maging malaya. Maging ako at magdesisyon para sa aking sarili. Ipapakita ko sa mga tao ang aking kakayahan.
Rugo, pupunta muna tayo sa bayan upang ipahayag ang pagpapalit sa mga opisyal ng Espanyol dahil ito ang nararapat sa mga Ilocano. Oo, sige. Maghahanda muna ako. Magandang hapon mga binibini at ginoo. Maaari ba naming makuha ang inyong mga atensyon? Ang dahilan kung bakit tinatawagan ko kayong lahat para sa pagpupulong na ito ay upang ideklara ang mga bagong hanay ng mga opisyal sa ilalim ng aking autoridad. Dahil karapat-dapat sila sa mga tungkoling ito. Sa lahat ng Ilocano at opisyal ng militar, pinupuri ko na kayo ay formal nang idinideklara ng mga opisyal sa ilalim ng aking pamumuno. Uy, Diego! Uy, tamang-tama. Ang aga niyong dumating. Kumain muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating paglalakbay. Pumasok muna kayo. Nandun sa loob si Gabriela. Ha? Di muna. Bakit naman? Gabriela, andito ang mga kaibigan. Pedro, ano pa hinihintay mo? Tapusin mo na! Pasensya, Jiko, at kami napakatusan lamang ng mga praile. Wag, Pedro! Wag! Diego! Diego! Hirap ka! Hirap ka! Gabriela, Irugo, ipagpatuloy mo ang laban. Mahal na mahal kita. Ako si Maria Josefa Gabriela Silang. Isang takot ang bumabagabag sa aking buhay. Babae ako, oo, babae ako. At saan nga ba ako nagkulang? Ano nga ba ang aking patutunguhan? Kilala nga ba ako sa pahina ng kasaysayan? Hindi man naging madali ang aking buhay. Sa murang edad pa lamang ay nahubog na ang aking isipan. Babae din ako at takot na masaktan. Ngunit, ngayong pinaslang ang aking asawa, ako ang magpapatuloy ng kanyang nasimulan. Ako ang tatapos ng revolusyon. Papatunayan ko sa lahat na hindi lang ang lalaki ang kayang lumaban. Hindi lang sila ang malakas. Babae ang magpapatuloy at babae ang tatapos para sa bayan.
Mga kapatid, ang ating bansa ay naghihirap. Dapat tayong magsanib pwersa upang ipagtanggol ang ating kalayaan. Oo nga, kapatid Gabriela. Hindi dapat natin hayaang mawala ang ating kasarinlan. Handa ko ialay ang aking lakas para sa bayan. Sa pagkakaisa natin, magtatagumpay tayo laban sa anumang panganib. Ang ating pagiging matapang at handang ipagtanggol ang bandila ng Pilipinas ang magdadala sa atin sa tagumpay. Ang lupa ng Pilipinas ay hindi dapat maging lupain ng mga dayuhan. Ito'y ating ipagtanggol hanggang sa huling hininga. Ha! 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 Hindi hadlang ang sakripisyo para sa ating bayan. Ito'y bahagi ng pagmamahal natin sa Pilipinas. Huwag tayong bibitaw hanggang makamtan natin ang ating tunay na kalayaan. Tagumpay natin ito, mga kapatid! Ang ating pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ang nagdala sa ating tagumpay. Ang Pilipinas ay mananatili sa ilalim ng ating mga puso. Sulong! In a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, throw myself out in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. May as well go home, 'cause I did on my own, alone again. Naturally, think that only yesterday was cheerful, bright and gay. Looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Sino kayo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ngayon na ang araw ng pagbitay sa isang taksil! Bitayin ang taksil! Bitayin ang taksil! Bitayin ang taksil! Balang araw, lalaya rin ang Pilipinas.